Higit pa sa puso ang tila nakubra ng isang lalaking nagpaibig umano sa isang OFW mula po sa Cebu. Nakahuthot din siya ng pera matapos pagbantaan ng biktima na isusumbong sa kanyang mister. Ang kanyang modus sa pagtutok ni Mark Salazar. Hindi na nakapalag ang lalaking ito ng arestuhin sa Cebu City kasunod ng reklamong sextortion sa kanya. Ang modus umano ng suspect, kunin ang loob at mapa-in-love ang kanyang mga biktima. Gaya ng ginawa umano niya sa asawa ng isang OFW. Nung nagkilala sila sa bar, nagkaroon sila ng intimate relationship. And during their relationship, nagkaroon sila ng video calls na lingid sa kaalaman ng victim ay nire-record pala ito ng suspect. Ito po yung mga video calls nila na may mga sexual activities or mga intimate moments nila. Tinatakot umano ng suspect ang biktima na isesend sa kanyang mister ang masiselang video calls kung hindi siya magbibigay ng pera. Padala 200 o 300 piso raw ang hinihingi ng suspect na napapadalas na. Doon nag-umpisa yung pagbablackmail hanggang sinend niya nga doon sa kapamilya ng victim. Kaya nag-decide na yung victim na mag-report. Hinihingian namin ng pahayag ang suspect. 3 kaso po yung isinampa natin dito. Ito po yung Republic Act 9262 or yung VAUSI law natin, and then Republic Act 9995 or yung Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. And ang isa po ay Article 294 or robbery with intimidation of person of the Revised Penal Code. Paalala ng mga otoridad, maging maingat at huwag agad nagtitiwala sa mga bagong nakikilala. Sa pinakahuling datos ng PNP Anti-Cybercrime Group, sextortion ang pinakamaraming naidulog na kaso sa kanila. 198 cases na yan mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Mas mataas sa 181 na bilang sa kaparehong buwan noong isang taon. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.